bakit kailangan ang bilhin mo na susunod na motor is yung Yamaha NMAX TechMax. Unang-una sa listahan ko, sobrang komportable niyang gamitin sa long drive. Ibig sabihin, kung babiyahe ka ng Bicol, Sorsogon, yung tipong nakaupo ka sa motor ng mga 6 to 8 hours, wala kang mararamdaman na pagod sa puwetan mo. Dahil napakaganda ng suspension, ang ganda ng ride quality niya. So mapa beginner rider or expert rider ka, recommended ko tong NMAX TechMax kasi nga comfortable siyang gamitin. Pangalawa mga sir, na isa sa mga nagustuhan kong feature talaga dito sa NMAX is sobrang jam-pack niya sa features. Itong YECVT o yung tinatawag natin na NMAX TechMax, meron siyang shifting option. Pwede kang mag-downshift pag gusto mo mag-accelerate. Pwede mong pindutin yung shift button dito mga sir para mas maka-overtake ka, mas maka-accelerate ka. Isa pang magandang application niya is kapag pababa ang kalsada, yung tinatawag natin na nangangailangan ka ng engine brake mga sir, pwede mo rin gamitin yung shift pattern na yon para hindi ka dadaustos or hindi ka palaging naka-brake mga sir, dahil yung mismong motor ang pepreno na para sa'yo. Meron siyang level 1, level 2, saka level 3 mga sir. Yung tangke nito mga sir, nasa 7 liters ang capacity, kaya hindi mo kailangan palaging magpagas na magpagas, dahil I think rough estimate natin nasa 210 to 250 kilometers ang kaya niyang takbuhin, depende sa pagpapatakbo nyo kung naka-sports mode kayo touring, or naka-touring mode kayo mga sir. Touring. Next naman natin pag-usapan yung mga benefits kung ito yung pipiliin yung model ng NMAX para sa susunod yung bike. Again, itong motor na to ay meron tinatawag na YECVT, Yamaha Electronically Controlled Continuously Variable Transmission. So yung panggilid nito mga sir, katulad na rin ng Aerox SP natin sa ibang videos natin, hindi na to gumagamit ng flyballs. Sa maintenance mga sir, belt lang ang halos papalitan mo every 25,000 kilometers, and yung services nito, qualified 3S shop, marami na tayo sa Philippines ang nagkikater ng maintenance nito. Isa pa sa benepisyo nitong TechMax mga sir, yung Garmin enabled na display. So yung nakikita natin na dashboard dito sa harapan, kapag na-i-connect mo yung cellphone mo, pwede ka na makapag long rides. Ang titingnan mo na lang na mapa is yun nandun sa display ng motor mo. Pangatlo sa mga benefits na gustong gusto ko sa mga current models ni Yamaha mga sir, naka Type-C na ang charging port nito. Siguradong fast charge na yung mga gadgets mo. Pagdating mo doon sa location, laging naka 100%, lalo na yung cellphone na ginagamit natin sa rides. So doon na tayo sa tanong na bakit NMAX ang pipiliin mo at hindi Aerox? Alam niyo naman mga sir na meron akong Aerox SP. Kung meron ka pang budget para dumalawa ka ng motor, ang Aerox mo gagamitin mo sa banking, Marilaki ride, Sunday ride kasi mas sportier, mas aggressive at mas maganda siyang gamitin talaga sa mga corner kasi mas madali siyang iliko. Iba yung confidence mo iliko pag yung Aerox dahil mas mataas ang kanyang ground clearance. Pero ang kinaibahan ng NMAX TechMax mga sir, pag long ride talaga, walang pagod, komportable, lalo na kung meron kang asawa, OBR, jowa na iaangkas dito sa motor na to mga sir. Tapos safety dahil hindi siya nagcha-chop during the cornering mga sir. Alam mong magiging confident kapag ginagamit mo tong motor na to. So again, bakit NMAX ang bibilin mo? Pag long ride ang trip mo, NMAX TechMax ang kuhanin mo mga sir. So that's it, sana marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa ride namin today. See you sa susunod na vlog mga sir. Kung mayroon kayong tanong, nasa comment section lang. Pwede kayong magtanong ng kahit ano, susubukan natin sagutin lahat yan. Yes sir.